is the Lord of Lords. Let's continue to give Him the highest praise. Hallelujah, Lord. You are holy, you are holy, you are mighty, you are mighty, you are worthy, you are worthy, worthy of praise, worthy of praise. I will follow, I will follow, I will listen, I will listen, I will love you, I will love you all of my days, all of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for Him. Everyone, sing it. You are holy, you are holy, you are mighty. That's our God. You are mighty, you are worthy, you are worthy, worthy of praise, worthy of praise. I will follow, Amen. I will follow, I will listen, I will listen, I will love you, I will love you all of my days, all of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. And I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for You. You are Lord of Lords. You are King of Kings. Yes, God. You are mighty God. Amen. Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign Of all my forever. You are days. ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for You. You are Lord of Lords. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for You. You're my Prince of Peace, and I will live my life for You. You're my Prince of Peace, and I will live my life for You. Hallelujah, Lord. You are the Lord, Prince of
is holy. Yes, praise you, He is Lord. awesome in this place. Hallelujah. Marami pong bagay Savior. para pasalamatan po ang ating Panginoon. Yes, Lord. Simula po ng January hanggang ngayon, Hallelujah. ipinaranas po ng Panginoon Amen. ang kanyang katapatan, Amen. ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Thank you, Lord, At sa lahat for ng your mga bagay goodness. na yon, Thank wala you, po Lord, tayong for ibang what you kayang done gawin, for us. kundi ibigay ang papuri, Yes, Lord. ang pasasalamat na nararapat lamang sa Kanya. Church, sa ating pagtaas po ng ating mga kamay, maging reminder po ito sa atin that we surrender everything to God. We acknowledge who God is in our lives. Yes, Lord. At sa ating pag-worship po ngayong umaga, ipakita po natin na ang Panginoon ay nananahan sa ating mga buhay. Na tayo ay magpupuri at sasamba sa Panginoon dahil sa Kanyang kadakilaan, dahil sa Kanyang katapatan sa ating mga buhay. Let's continue to worship and to proclaim who God is in our lives. Hallelujah, Lord! Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for providing all my needs, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for who you are. For everything that you have done, Panginoon. Here we are, worshiping and praising the name of God. The name who is above everything, and His name is Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. The heavens declare the glory of God, and all of the world will join the praise His wonders proclaim. The oceans and skies lift up their voice, and all He has made will rise to bless the King of all the people of the Lord. Let us adore Him. Let us adore. While lifting our hands and our voices to the Lord, Jesus Christ acknowledging who He is. is the Lord. Come and behold Him. Bow down before
us adore in Christ For you the Lord. For He alone is worthy. Yes, Lord. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord. For He alone. For He alone is worthy. For
mighty God. Oh, that's who our God is. So mighty and powerful. Hallelujah. He is Emmanuel. He is with us today. Emmanuel. God is with Yes, feel the presence of the Lord. Hallelujah. He is with you. He is here. He shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. With lifted hands, let's exalt him. Crown him King of Kings. All over the place. Let's hail him today. Crown him Lord of Lords. He is a wonderful counselor. Counselor. He is the mighty God. The mighty God. He is Emmanuel. Emmanuel. God is with us. And Christ will reign. He shall reign. He shall reign forevermore. Lift up your voice. Crown him King of Kings. We crown you Lord of Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah. All praises belongs only to one God. Hallelujah. Lord, Ikaw ang aming Alpha, ang aming Omega, O God. Sa umpisa pa lang, God, hanggang sa huli, kayo ang aming Diyos, O God, na tinitingala sa langit, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na kami ay narito, malakas, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord. Karapat dapat ka naming sambahin at unahin sa lahat ng oras. At ibigay sa iyo ang aming lakas upang ikay aming sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga biyaya, lalo na sa nag-iisa naming buhay na hiniram lamang namin sa iyo, na pinagkaloob mo sa amin. Karapat dapat kang tumanggap sa pinakamataas na papurit pagsamba dahil ikaw lang ang nag-iisa naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, bawat minuto kami ay nagkakasala. Batid niyo po ang aming mga ginagawa. Wala po, kundi patawarin niyo po kami at linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. Baguhin niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso. Iligtas niyo po kami sa gawa ng mga kaaway. Tulungan niyo po kami, Lord, na magtagumpay laban sa kasamaan. Biyayaan niyo po kami ng karunungan, wisdom upang mabatid namin ang tama at maling gawain.
Buksan niyo po ang aming mga mata na makita namin na ikaw ang aming liwanag. Liwanag na nagbibigay ng direksyon upang kami ay hindi maligaw at hindi maagaw ng kaaway. Panginoon, maraming salamat po na kahit kami ay makasalanan, patuloy niyo pa rin kaming minamahal, pinapatawad at pinagpapala. Salamat, Panginoon, na kilala ka namin. Ikaw ang buhay namin kasi kung wala kayo, wala rin po kami sa liwanag ngayon. We pray, Lord God, pagpalain niyo po ang aming pastor na magdi-deliver ng iyong banal na salita. Sa mga oras na ito, biyayaan niyo po siya ng wisdom karunungan na nagpumumula sa iyo upang pagpapala din na mensahe ang matanggap ng makakarinig sa araw na ito. Lord, sa mga pupunta pa lang sa bahay-sambahan, ingatan niyo po sila at bigyan ng proteksyon laban sa anumang uri ng kapahamakan at makarating silang lahat na ligtas. Lord, samahan niyo rin po kami sa lahat ng aming gagawin sa church activities namin ngayong araw na ito. Kayo lang ang maparangalan sa bawat aming gagawin. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Itinataas ang iyong dakilang pangalan sa pinakamatay-tamis na pangalan ni Jesus. Amen. Low. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, habang tayo po ay naupo, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. Good morning. So, na-bless po ba tayo sa ating praise and worship? Amen. So, isa nga po malakas sa palakpak para sa Panginoon. Amen. So, I just want to give you a short recap po about last Sunday. Our children ministry celebrated their Christmas party at Jollibee Pinaglabanan. So, we thank the Lord for His provision and sa ating generous sponsors. Ayan. So, pagpalain pa po kayo ng Panginoon. And also, just want to give you a short recap din po about last Sunday na nag-celebrate din po ang ating UFW ng kanilang Christmas party dito po sa ating simbahan. So nakita ko po na nagagandahan ng kanilang Christmas decors outfit. Di ba po? So ayan, so the Lord bless you po sa ating mga UFW. And also, hindi rin po nagpapatalo ang ating UFM. Amen. So dahil nag-celebrate din po ang ating UFM kahapon. Ayun, kahapon. So dito po sila nag-celebrate and based po sa kwento ni Papa kagabi kay Mama, narinig ko po ang kanilang usapan na nag-enjoy and nag-enjoy po ang ating mga UFM. So ayan, the Lord bless you po sa ating UFM. So, eto na po ang pinakihintay ng ating lahat. So, ano po ba meron ngayon? Ang ating Christmas? Ay, parang hindi po masaya. Ano po meron ngayon? Christmas party! Ayan. So, mas maging excited pa po tayo mamaya sa ating Christmas party na gaganapin po dito sa ating church. So, wag na po kayong umuwi dahil sabay-sabay po tayong mag-celebrate. And wag din po kayong mahihiya kung wala po kayong dalang mga foods. And wag po kayong mahihiya na wag kayong magdala ng, wag po kayong mahihiya kung wala po kayong dalang mga foods. Just enjoy the party, enjoy the fellowship, and wala po tayong gagawin kundi magsaya lang. Ayan. So, okay. So, wag po kayong mawawala after service po ito. We will start the program. So, on December 24, tayo po ay magkakaroon ng Christmas evening service. So, normally, ginaganap po ito ng 6 p.m. Para po sa pagsalubong ng Noche Buena ay nandun na po kayo sa inyong mga loved ones. So, ayan. So, para po hindi rin po kayo matraffic pag-away. So, see you on December 24. So, mark po sa inyong calendar. And also, on December 28, magsi-celebrate po ang ating mga birthday celebrants. So, magpa-register na po kayo mamaya. Magpa-register na po kayo sa ating song leader kanina, si Sister Jackie. Para po to make sure na meron po kaming maibigay sa inyo ng birthday token. Ayan. And on December 24 din po, this is the first ever na magko-collab ang ating three departments. Ayan. So ito po ang WLT, Media, and Tech and Dance.
So magse-celebrate po sila dito sa church ng 3 p.m. and also for more inquiries, andyan po ang ating mga leaders department. And on December 31, this will be the last prayer meeting. So ayun, dito po palagi ginaganap ang ating prayer meeting sa church. And also, pwede rin po kayong pumunta sa church and also sa online. Ayan, and on January 4 po, magse-celebrate po tayo ng sa Communion Sunday. So, bagong taon na po. Praise the Lord. Ayan. So, and on our 3rd anniversary, ano po ang team? Workers Wanted. Ayan. So, mas excited pa po tayo dahil sa ating 3rd anniversary na gaganapin po sa January 18 at 9 a.m. sa DG Park, located po sa 494 Artiaga Street, Barangay Corazon, San Juan City. So, so kung napapansin nyo po na may inabot po kanina ang ating mga ushers, so dito po ay magpaparegister po kami para sa head counts per family na pupunta sa ating anniversary para po makapag-prepare ang church ng food and also sa mga seats and adults and also sa ating mga kids. So ayan, so wag nyo po muna to iuwi or itatapon, mamaya iaabot po natin to sa ating mga ushers. So kaway-kaway po sa ating mga ushers dyan. Ayan, sa kanila po natin iaabot. So, ang ating anniversary merch po, meron pa po tayong available na t-shirt na pwede nyo pa pong suotin sa ating 3rd anniversary. Ayan, so meron pa po kaming khaki shirt na teens and also size po is small to XL. Ang price niya po is 280 and 300 pesos. So, and meron din po sa coffee shirt na size is small to 5XL and ang price niya po is 320. And for sa mga tote bag naman po, ayan. So, nagkakalaga po siya ng 300 pesos and meron din pong 2026 planners and tribe journal and nagkakalaga po itong 150 and 200 pesos. So, kung gusto niyo pong umorder, you can approach Sister Janice. Ayan. Ayan. So, thank you everyone po. The Lord bless you po. Malakas na palakpak ang lahat ng pinagpala ng Panginoon ngayon. Amen! Hallelujah! Tunay nga na nakikita ko dito sa The Foursquare Church, San Juan City, na talagang pinagpapala ng Panginoon. Ako po, Sister Ruth Aguila, ang inyong tagapagsalita sa tithes and offering ngayong umaga. So before pa man na pupunta tayo sa verse na akin pong babasahin, ay handa na po ba ang lahat na magbigay? Amen. So itaas po natin ang ating mga tithes sa right hand. Bakit ko po sinasabi right hand? Kasi po, di ba pag sinabi right hand, laging tama. So ang pagbibigay po natin sa Panginoon ay laging tama. Hindi po bawas, hindi po kulang, hindi po tira-tira. Kung hindi tama po. Amen? Amen. So para po i-encourage po sa inyo sa tithes and offering, let me read po sa inyo ang 2 Corinthians 9, verse 10 hanggang 11. So sabi po sa Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Thank you, Lord, sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. So dito, nababasa natin sa verse na to ay nakatuon sa probisyon ng Diyos para sa bukas palad na nagbibigay. So sabi, God provides resources for generous giving and in turn multiplies those resources
and increases the harvest of righteousness. So dito pa lang makikita natin kung paano kabuti ang Panginoon. Yung sinasabing pagbibigay ng binhi sa atin ng Panginoon ay yung ating mga hanap buhay. Binigyan tayo ni Lord ng mga kanya-kanya tayong mga resources, kanya-kanya tayong mga trabaho. So yun po yung mga blessing na binigay ng Lord sa atin. So anong karapat-dapat natin ibalik sa Panginoon ang pasasalamat, yung 10% na ani ng ating kinikita. Kasi kung wala naman ang pagpapala ni Lord, wala tayong natatamo dito sa mundong ito. So, may tanong po ako sa inyo na naranasan nyo na ba yung pagkakataon na nawalan kayo or nagkukulang po kayo? So, syempre tayo, tao lang, di ba? Minsan, nagkukulang talaga. Pero kung sa experience ko po, hindi po lingid sa inyong lahat na nung nakaraang last year ay talagang dumanas po kami. Back to zero po kami talaga. Ito po ay na-testify ko na last year nung nasa lumang church pa tayo. At tunay nga na naranasan namin na hindi nagkukulang ang Panginoon. Kahit na minsan merong tinuturo ang Panginoon na kumbaga para sa iyo ay tamang desisyon pero hindi mo muna kinonsult si Lord. So may mga lesson na itinuturo ng Panginoon. So sa kabila ng back to zero kami talagang masakit dahil lahat ng ipon namin ay nawala. Pero sa bawat sahod namin, itinatabi namin ang tithes para sa Lord. Kahit na wala talagang minsan tira, deficit, pag binuksan ko yung aming deficit, Lord, pero uunahin ka namin, Panginoon, at tunay ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa amin. Nakakabayad naman kami ng mga bills, dumating si Judith, nakakabayad kami ng bahay, at tunay nga, malakas kami hanggang ngayon. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Thank you, Lord. At pinanghahawakan ko, yung sabi nga dito sa likod, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. So kung nagpala si Lord sa noon, hindi yan nagbabago. Pagpapalain pa rin tayo hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, kung maging tapat ka sa Panginoon. Amen? So, pangalawang kabutihan ng Panginoon na nararanasan namin sa last Friday ay hindi inaasahan na may mangyayari sa partner ko, si Brother Boyet. So, ang ganda-ganda ng pasok ko dahil year-end party na namin yon. So, talagang pumasok ako ng masaya. And then pag-in ko ng 9 o'clock, kasi yung time-in ko, sabi nila, hoy, yung asawa mo, sabing gano'n, ang saya-saya mo pa, na na-disgrasya yung asawa mo. Sabi ko, ha? So, si Brother Boyet kasi, ang work niya ay warehouse personnel. So, habang nagkakamada po siya ng mga stocks, so nabagsakan po siya ng 2 bundles of carton. So, sa isang bundle ay 25 kilos ang bigat nun. So habang kinakamadan niya, pag talikod niya ay biglang bumagsak yung 2 bundle. So kung 2 bundle is 50 kilos. So isipin mo yon, para kang sabi nga ni Brother Boyet, nung bumagsak sa kanya yung parang sinuntok daw siya ni Pacquiao, na biglang napaluhod siya and then nag-black out yung paningin niya. So sa kabutihan ng Panginoon, alam niyo nung nakita ko yon, talagang binipi, dumating naman yung mga first aid sa company namin, and then binipi siya. Ang taas ng BP siguro dahil ninervyos siya. So ang ginawa ko doon, kahit ang dami ng mga tao, talagang hinipo ko yung ulo ni Boyet at talagang nire-review ko. Sabi ko, in the name of Jesus, walang mangyayari sa'yo. Talagang sabi nila, hala, baka na kumbaga, talagang nire-review ko, in the mighty name of Jesus, walang mangyayari. Okay si Boyet. And then sa madaling sabi, dinala agad sa UARM. And then habang nag-aantay po kami ng result, talagang
tinitext ko kaagad. Ito ang maganda sa church na meron tayong prayer department. Merong mga prayer warriors agad na nananalangin kay Boyet. And then ang kiniklaim ko talaga na, Lord, walang mangyayari kasi marami nga ang sabi nga ng doktor na ipasitiskan. Pero sabi ko, hindi, muna, Dok, yung hindi muna kaagad sitiskan. Kasi alam ko na walang mangyayari sa asawa ko. Ultrasound lang muna, ay x-ray. So, nung in-x-ray naman, after na mga ilang hours, nung sinabi ng doktor na thanks God dahil walang fracture, yung ulo ni Boyd. Kasi nakakatakot pa naman kasi di ba ang walang harang. Walang harang walang buhok. Kaya sabi kong ganun, Lord, ang pag-iingat ko, bakit ko sinasabi ito? Dahil kung tayo ay tapat na nagbibigay sa Panginoon, hindi lamang financial ang ibibigay ni Lord, kung hindi package deal ang ibibigay na proteksyon ng Panginoon, pamilya, restoration. Kaya yun yung sinabi ko na talagang napakabuti ng Panginoon, kaya sa Diyos talaga po ang papuri. Kaya inaanyayahan ko po sa inyo na sa time po na down tayo, sa time ng mga problema, panghahawakan lang po natin ang salita ng Panginoon dahil buhay ang pangako ng Panginoon. Pinapakain nga ng Panginoon ang mga ibon, how much more pa tayo na mga anak niya, di ba? So, the Lord provides sa mga need namin, nakakakain kami, nakakabayad ng mga bills, at tunay nga na napakabuti ng Panginoon. So, inaanyayahan ko ang bawat isa na, china-challenge ko ang bawat isa na ibigay natin sa Panginoon ang karapat-dapat. Dahil tunay nga na kung magpala si Lord, ay walang limitasyon ang mga pagpapala. So, kung handa na po ang bawat isa at inaanyayahan ko po sa ating mga nanonood online, maari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob gamit sa ang GCash at BPI account na naka-flash sa ating screen. At ganon din po sa ating mga newcomers, hindi naman po required na magbigay po kayo. Ngunit kung nangungusap ang Lord sa inyo na magbigay, ang Panginoon na po ang siyang magpala sa bawat isa sa inyo. So, inaanyayahan ko po ang ating mga ushers para ipanalangin ang ating mga kaloob sa Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Tayo po ay ipikit ang ating mga mata. Hallelujah. Hallelujah, yes, Jesus. Panginoon, maraming salamat po na kami ay makapaghandog sa inyo ng mga kaloob. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagbabago sa inyong mga pangako. Itinataas po namin sa inyo ang aming mga tithes and offering. Tanggapin niyo po ito bilang tanda ng aming pagsunod at pagmamahal sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat na nagbigay. Lord, we ask to bless us abundantly with all kinds of blessings, makes us generous so that many people would praise and honor you because of your blessings that overflows through us. Bless this gift and the giver, Lord. This we ask and pray in Jesus' name. Amen.
Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, dancers, for that wonderful praise dance to the Lord. Nakakatuwa po. Tingnan niyo po yung inyong mga katabi at batiin po natin ang bawat isa ng Merry Christmas. Praise the Lord. So mamaya po ay wala pong uuwi, may dalaman kayong baon o wala, sama-sama po nating i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoon. Let's celebrate Emmanuel, God with us. Amen. Bago po ako dumako sa ating mensahe sa umagang ito, let's take time to welcome our guests for today. Nagpapasalamat po kami at nakasama po namin kayo for the first time. And we pray na hindi lang po ito ang unang pagkakataon na makasama namin kayo, but marami pang pagkakataon, especially po sa aming 3rd year anniversary. So, as I call your name, you may stand up or you may wave your hand para po malaman namin kung nasaan po kayo. And may I ask po yung mga kapatiran natin na malapit po sa kanila, pwede nyo po siyang kamayan or batiin nyo po sila. Alright? Let's warmly welcome John Edward Laos. Welcome po to the Foursquare Church, San Juan City. And he is with Erwin John. Thank you po for coming. We also have Marlon Francisco Lubrin. Hi po, welcome to the church. Kasama din po natin si Carlo Peralta. Nasa Children's Church. All right. Let's also welcome Annalisa Besido. Hi po. And last but not the least, si AJ Merez. Si Dong. So, all the way from Bicol. Okay? Bicol region. At sa inyo po na nanonood sa atin sa Facebook, kung first time nyo po na mapanood kami sa Facebook, just type in guest para po ma-recognize po kayo ng ating moderator. So, I welcome all of you, yung ating pong mga kababaihan, kalalakihan, kabataan, yung ating pong mga kids sa ating kids room. I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City, and to our church Christmas party later on, 2025. Napakabuti po ng Panginoon. Parang last 2 years ago, parang ang nagki-Christmas party lang yung mga kabataan, yung mga kids. Pero ngayon, halos lahat po ng mga departments natin ay nag-Christmas party na po. So ilan na lang ang mga nakaschedule after this week. So palakpakan po natin ang Panginoon sa kabutihan niya. And that means that the Lord is really blessing us. Amen? Binibless po ng Panginoon ang ating church. And there's a lot of improvements going on sa ating simbahan. Hindi lang po tayo pinalalago in terms of our number, in terms of our church space. Pero even yung mga departments po natin ay pinagpapala po ng Panginoon. And mind you, halos lahat po ng mga Christmas party natin ay talaga pong, ang dami pong nagdo-donate, ang dami pong halos free na nga po ang ating mga Christmas party. Kaya natutuwa po tayo sa blessing ng Lord at sa mga tao po na ginagamit ng Panginoon para i-bless po tayo. At yan po yung kagandahan na alam natin na kasama po natin ng Panginoon. Yung nangyayari po sa atin na mga blessings, those are evidence, those are proofs that God's presence is with us. So let me continue to talk about our theme for December, Emmanuel, the gift of presence. Kung meron pong dakilang regalo ang Diyos sa atin, ay mismo ang sarili niya. Jesus Christ, our Emmanuel, is God's greatest gift to us. Na kapag tinanggap po natin ang regalo ng Panginoon, kasama po dyan ang salvation po natin, kasama po dyan ang protection natin, kasama po dyan ang ating future, kasama po ng Panginoon in His kingdom. So the theme that I'm gonna talk about today is the study of God's presence as a precious gift to us should motivate us to desire to have an intimate relationship with God.
So ang pag-aaral daw po, ang topic natin na presensya ng Diyos bilang kanyang dakilang regalo sa atin, ito po ay dapat na mag-motivate sa atin. Ito po ay dapat magbigay sa atin ng desire to have an intimate relationship with God. Ibig sabihin po, yung malapit na relasyon, malapit na kaugnayan sa Panginoon. And when we say intimate relationship with God, that is to know and experience His glory in a close and personal way. Pag sinabi po natin na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Panginoon, ay yung magkaroon tayo ng kagustuhan, maging ambisyon po natin, o maging plano po natin, maging desire natin na makilala pa ng mas malalim ang Panginoon at maranasan natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang presensya ng malapitan at ng mas personal. Okay? And i-discuss po natin ng mas malawak yan. But before that, I have a question. Is it possible to be close with God like a friend? Because ano po ang sense na pag-usapan natin ito kung hindi naman pala posible? Kung hindi naman pala maaari na mapalapit tayo sa Diyos katulad ng isang kaibigan. No? So is it possible to be close with God like a friend? Kasi kung pwede, sabi mo sa katabi mo, why not? Diba? Kung pwede pala eh. Kung inaalaw pala ng Panginoon na maging kaibigan natin siya at ganun din ang turing sa atin ng Panginoon, yun din ang gusto ng Panginoon na mapalapit sa atin. E di dapat gustuhin natin na mapalapit sa Kanya. Kaya ako sasabihin ko, why not? Lord, kung pwede, why not? Gugustuhin ko na mapalapit sa iyo. Amen? Sino ba dito yung ayaw magkaroon ng kaibigan? Diba? Yun naman ang gusto natin. Isa po yun sa mga pangangailangan natin. God created us as a social being. Sabi nga po ng isang kasabihan, no man is an island. Ibig sabihin, wala pong nabubuhay na tao na mag-isa ka lang. Lagi kang magdi-desire. May mga sitwasyon man na merong mga pangyayari sa history ng sangkatauhan o world history na may mga taong nabuhay mag-isa, pero yun ay dala ng mga sitwasyon. Dala ng mga circumstances yon. Bunga ng mga circumstances. Pero as God created us as a social being, lagi pong may parte sa atin na nagnanais na magkaroon po tayo ng kasama, magkaroon ng kaibigan, magkaroon ng someone na makakausap natin, mapagsasabihan natin ang mga laman ng isip natin, ma-share natin yung laman ng puso natin. Kaya nga yung iba sa atin, hindi lang kaibigan, nagustuhan pa, naging asawa pa. Palakpakan po natin yung mga married na. Amen. At yung mga nagbabalak po na mag-asawa, that's a good thing. Kasi ang pangako ng Panginoon, sabi niya, he who finds a wife finds a good thing. No? Yung mga nakakatagpo po, nakakapangasawa po, yan po ay biyaya ng Panginoon. I'm so blessed. I'm so... yung mga bagong kasal natin, no, last December 5th, no, sweet-sweetan sila ngayon, no, kasi bago lang eh. At nakapila na po yan, yung mga kabataan po natin dito, no, nakapila po yan. So, pag-pray po natin, if you're desiring to have a companion forever, no? Yung habang buhay yung mga kasama, napakaganda po yung biyaya mula sa Panginoon. So let's turn our Bibles, yun lang po yun. No? Let's turn our Bible to Exodus 33 verses 18 through 23. We will answer that question. Is it really possible? Nahawa ako kay Justin eh. Si Boy Piyok to eh. Nakakahawa eh. So, sasagutin po natin yung question natin, is it possible to be close with God like a friend?
titingnan natin, meron bang mga example sa Bible, sa history, na napalapit sila sa Panginoon katulad ng isang kaibigan? Okay? Kasi kung meron, ibig sabihin, pwede rin pala na mangyari sa atin. So Exodus 33 verses 18 through 23. Verse 18, Moses said, "Please, show me your glory." Moses here is talking to God. Meron siyang prayer, meron siyang request kay Lord. Please, Lord, show me your glory. Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. And he said, God said, "I will make all my goodness pass before you and will proclaim before you my name, the Lord." Or sa Hebrew that's the name of God, Yahweh. No, yung tetragrammaton na name ni Lord na YHWH. I will proclaim my name, the Lord. I will be gracious to whom I will be gracious. I will show mercy on whom I will show mercy. Verse 20, but he said, "You cannot see my face." Hindi mo po pwedeng makita ang aking mukha, sabi ni Lord. "For man shall not see me and live." Walang tao na makakita sa akin na mabubuhay pa. Ibig sabihin, sa sobrang tindi, sa sobrang glorious ng presensya ng Panginoon, walang sinumang nilalang ang pupwedeng makatayo, that can stand, that can live in the presence of God. Sa sobrang great, no? Sa sobrang ningning ng brightness, ng glory ng Panginoon, walang sino mang nilalang ang pupwede pong mabuhay sa kaluwalhatian ng Diyos before His face. And the Lord said, "Behold, there is a place by me where you shall stand on the rock." Pero bagamat, sabi ng Panginoon, wala pong, Moses, gusto mong makita kaluwalhatian ko? You will not see my face. Kasi hindi ka mabubuhay sa presensya ko eh. Sa sobrang tindi ng brightness ng glory ko, hindi ka mabubuhay. But the Lord allowed him to see His presence, to experience His presence. Sabi ng Panginoon, "Behold, there is a place by me where you shall stand on the rock, and while my glory passes by," habang ako ay dumadaan, "I will put you in a cleft of the rock." Itatago kita doon sa bitak. No? May bitak, may cave, may small cave doon sa rock, may cleft of the rock. Itatago kita doon. "I will cover you with my hand until I have passed by." Dadaan ako. Itatago kita doon sa cleft of the rock. "Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen." Sabi niya, makikita mo yung likod ko. Dadaan ako, aalisin ko yung covering ng kamay ko. You will be able to see my back, but you will not see my face. So tingnan po natin, ito po yung isang tagpo sa buhay ni Moses, a great leader, well celebrated in the nation of Israel, na ni-raise ng Panginoon to lead His people out of Egypt to the promised land. Yan po ang isa sa napakadakilang leader na kinikilala ng nation of Israel. Now, hiniling niya sa Panginoon na, "Lord, gusto ko pong makita ang kaluwalhatian mo. Gusto kitang makita." Bakit gustong makita? Because God is Spirit. God is Spirit. And those who will worship Him must worship the Lord in spirit and in truth. Pag sinabi nating Spirito, walang anyo, walang katawan, walang forma. So hindi nila nakikita. The Creator of the universe, the Almighty God, is a Spirit. He is not part of this universe. Hindi po siya parte ng sanlibutang ito. Yung Diyos na dakila na lumalang ng sanlibutang ito, siya po ay hindi parte ng universe na ito. He is a great and mighty God, and He is Spirit. Espiritu po siya, hindi siya nakikita. Nararanasan at nararamdaman natin ang presensya niya, pero hindi natin siya nakikita. But because of
Moses' desire to know God more, yun po ang naging kahilingan niya. Alam nyo, there are a lot of prayers in the Bible. Meron pong isang topic na punong-puno po ang Biblia. And that's the topic of prayer. Yan pong isa sa tema na ang dami po nating makikitang mga verses, passages in the Bible that talks about prayer. Kung paano po kinausap ng mga tao ang Diyos. At kung paano kinausap ng Diyos ang mga tao. Maraming mga tao, iba-iba ang kahilingan nila sa Panginoon. And I know, kayo pong lahat, may mga pinagpipray po kayo sa Panginoon. Especially this Christmas. I'm sure for one, ang pinagpipray nyo ngayon, Lord, sana ako ang makabunot ng grand prize sa raffle mamaya. Tama? Mamaya na po yung raffle. Alisin mo muna sa isip natin yan. Kasi mas may greater blessing po na gustong ibigay ang Panginoon sa atin. Iba-iba ang mga pinagpipray natin sa Lord. May mga nire-request tayo. May mga material na bagay, pinansyal, no? Kayamanan. Si Solomon, ang hiniling niya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom so that I could lead or govern your people with wisdom. At alam mo, sabi ng Panginoon, dahil hindi ka humiling ng kamatayan para sa iyong mga kalaban, sa mga kaaway mo, hindi ka humiling ng kayamanan, sabi niya, I will give you what you ask for. I will give you wisdom and I will bless you. Ibibigay ko rin sa iyo yung iba mong pangangailangan. But here, we see Moses not asking of anything. Not asking wealth. Not asking money. Not asking fame. Not asking anything. At ang hiniling po niya sa Panginoon, ang pinagpray niya, Lord, show me your glory. Show me your glory. Now, Pastor, ano po ba ibig sabihin ng glory? Let's define glory. In the Hebrew word, ang glory po ay kavod. Kavod. Na ang ibig sabihin po ay weight or bigat. Importance or essence, honor, splendor, or riches. Ibig sabihin, nung sinabi ni Moses na, Lord, show me your glory, ito po sinasabi niya, hinihiling niya, Lord, ipakita mo ang iyong kaluwalhatian, ipakita mo ang iyong ganda, ang iyong splendor, ang iyong majesty. No? It refers to God's inherent substance, majesty, and visible manifestation. Ibig sabihin, Lord, Espiritu ka eh. Hindi kita nakikita eh. Nagkakausap tayo, nag-uusap tayo, pero hindi kita nakikita. I want to know you more. Lord, show me your glory. Gusto kitang masilayan. Gusto kitang makita. So, Panginoon, iparanas mo sa akin, hindi lang yung naririnig ko yung boses mo, but Lord, let me see. Let me touch you. Let me experience your presence. Yun po ang ibig sabihin ni Moses. Panginoon, nais ko pang maranasan, makita kung sino ka. Hindi ko lang naririnig ang tinig mo, but I want to touch you, I want to see you, I want to experience the manifestation of your presence. Nakakapagtaka itong prayer na to ni Moses. Alam niyo kung bakit? Marami na pong beses ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian kay Moses at sa mga tao. But Moses wanted more. Let me show you. Ito po yung progression of the revelation of God. Ang Diyos, yung Diyos na Spirito na lumalang ng sanlibutan ito, ay nagpapakilala. Sabi nga po natin last Sunday, unless God reveals Himself to us, we cannot know Him personally.
We can observe the universe and come to a conclusion that there is a great designer. Sa pag-oobserba natin at pag-aaral po natin ng universe na ito, ng mundo, ng ating kapaligiran, ng ating katawan, medically, we can come to a conclusion na merong super being na nag-create sa atin. Merong pong designer na lumikha ng lahat ng bagay na ito. Bakit? Napakaganda po ng ating sanlibutan. Pero hindi po natin makikilala ang Diyos in a personal level, in a personal way, sa pamamagitan po ng general revelation. So unless God reveals Himself, siya mismo ang magpakilala sa kanyang sarili, siya mismo ang magsalita at mangusap at magpakilala sa atin, doon lamang po natin makikilala ang Diyos personally. So let me show you yung progression po ng pagpapamalas ng Diyos ng kanyang sarili, pagpapakilala ng Diyos. So number 1, paano po na-meet ni Moses si God? Sa mga nagbabasa po ng Bible. Of course, sa burning bush. Umalis si Moses, tumakas si Moses sa Egypt. He's a prince of Egypt. But because he killed an Egyptian, tumakas po siya. He went to Midian at doon po niya napangasawa ang kanyang si Mrs. Zipporah. Okay? At habang si Moses tending the flock of his father-in-law Jethro, dito po sa bundok, dyan sa Midian, nakita po niyang isang bush, isang mababang halaman na nasusunog, na umaapoy pero hindi po nasusunog. And the Lord, that's the first time that the Lord Yahweh spoke to Moses. Localized theophany. Pag sinabi po natin theophany, it's a figure of speech that means manifestation ng presensya ng Diyos. Theophany. Pinamalas ng Diyos ang presensya niya, nagpakilala si God through the burning bush. So doon pa lang nakilala niya na ang Panginoon. Nakita niya na ang presence ng Lord through that burning bush. Pero hindi nagtapos doon. Because nakita natin yung battle ng mga gods, ng mga idols ng Egypt versus the Lord Almighty. Nagsugo po ang Panginoon, nagpadala po ang Panginoon ng mga salot sa Egypt. At pagkatapos po noon, pinalaya po after the 10 plagues, namatay po yung mga panganay. And there was weeping and crying in all of Egypt. And at that point, pinayagan na po ng Pharaoh na makaalis ang mga Israelites. At nakita po natin, habang sila po ay pinipursue, hinahabol sila ng mga army ni Pharaoh, Egyptian armies, gumawa ng himala ang Panginoon. Pinamalas niya ang kanyang kapangyarihan at presensya sa mga Israelites. When there's no way out, gumawa po ng daan ang Panginoon in the Red Sea. Pinart po niya ang tubig ng Red Sea, and the Hebrew people were able to cross on dry ground. Grabe po. Ano kaya ang pakiramdam? Ano kaya yung experience, no? Being part of that crowd. Yung mga Israelita na na-witness yung paghati ng pagbuka ng dagat. And we have a lot of movies depicting that scenario. Pinakita po yung paghati ng dagat, no? Kahit ngayon po yung mga cartoons. Grabe po yun, no? That's a great manifestation of God's power. Pero hindi nagtapos doon. Nung nandoon na po sila sa Mount Sinai, muli pong minanifest ng Lord ang kanyang presensya. Audibly, nagsalita po ang Panginoon. He talked to the people directly. Pero dahil po ang Diyos ay grabe po yung kanyang presence and glory, wala pong naintindihan yung mga tao sa boses ng Panginoon. The Lord spoke with people in His audible voice, pero ang naririnig lang po nila ay kulog.
thunder. Yun po yung boses ng Diyos. Kaya alam niyo po yung mga hindi naniniwala sa Diyos, minsan nagcha-challenge po sila. Pag nagsalita na ang Diyos, narinig ko na magsalita ang Diyos sa akin, maniniwala na ako na may Diyos. If I can hear God audibly speaking, I will believe Him. Ginawa na ng Diyos yan eh. Hindi na uso yan. Ginawa na ng Diyos yan in history. Nagsalita po siya in His audible voice to people. Pero ano pong nangyari? Natakot po ang mga tao. Because all they could hear are thunders, loud thunders. Nakita nila yung smoke and fire at yung pong mga, yung thunder. Nakita po nila yung kidlat, yung apoy. And they were so terrified. They were so terrified of God's presence in Mount Sinai. Napuno po ng smoke yung buong bundok. Na parang, di ba, nakikita nyo sa news yung pagputok ng bulkang Taal. Parang ganun po yung senaryo. There's smoke all over the place. Merong pong kidlat. Tapos naririnig po nila yung sound of thunder. People were so terrified of God's presence na sinabi nila kay Moses, Moses, ikaw na lang ang makipag-usap kay God. Dito na lang kami sa baba ng bundok, ikaw na lang ang mag-represent sa amin. Kausapin mo si God at i-relay mo na lang sa amin ang mensahe niya. Exodus 19 to 20, chapters 19, 20, and 24. Pinakita ng Diyos ang great presence and glory po niya in Mount Sinai. Hindi pa po doon nagtapos. Pagkatapos nung inutusan ng Panginoon na gumawa po ng tent of meeting, ng tabernacle. Ito po yung early church, no? Walang building, but they have this collapsible church, gawa po sa tent na sineset up nila while they are traveling or wandering in the wilderness. At ang nangyayari po, every time that the presence would like to communicate with them, nakikita po nila na ang presensya ng Panginoon ay nananaog doon sa lugar na yon, sa tabernacle, doon sa tent of meeting, as a pillar of cloud. Napupuno po ng pillar of cloud yung tent of meeting na yon. At si Moses po, kapag nakita niya na ang manifestation ng presence ng Lord, pumapasok po siya doon to communicate with God. But despite of all those great and wonderful experiences, display of God's power, greatness, and glory, Moses wanted more. Kasi imagine niyo po yun. Na-experience niya na si God in the burning bush, nakita niya yung power ni Lord na nagpadala ng 10 salot, hinati ang dagat, through the smoke and thunder in Mount Sinai, the cloud of God's glory in the tent of meeting. Nung nakita niya yung Lord, yung presensya mo na ito, pangkalahatan eh. Because God is dealing with the nation of Israel. He's building this nation. Pero sabi ni Moses, meron pa, parang may kulang pa. Ang sabi niya, Lord, gusto kitang maranasan in a personal way. Show me your glory. Pero tingnan niyo po, when we say glory, kaluwalhatian, minsan yung mga, lalo na yung mga nagpe-play po dito, naglalaro po ng mga online games. Siguro ang naiisip natin kapag sinabi natin glory o yung term natin na aura. 'Di ba? Kaya yung kung galing tayo sa Roman Catholic, no, yung mga rebulto natin, meron yung mga rebulto natin, meron silang mga halo, 'di ba? Meron pong mga krona. Perhaps ganun po ang naiisip natin na pag sinabi natin glory of God, iniisip natin yung aura ng Diyos. Ano ba ang aura ng Diyos? Merong bang liwanag?
Meron bang, may halo, may smoke, no? Lalo na sa online games, no? Yung mga characters doon. Pero ano po ba? Pag sinabi nating, Lord, show me your glory. Let me experience, I want to experience your presence, your glory. Ano ba ibig sabihin ng prayer na yun? And how can God show us His glory? How can God show us His presence? Ito po ang sagot ng Panginoon kay Moses. I-analyze po natin. Nung nagdasal si Moses, show me now your glory, ito ang sagot ni Lord sa kanya. I will make all my goodness pass before you and proclaim before you my name, the Lord. Hindi niya sinabing, Moses, tumabi ka, papakitaan kita. Ito ang apoy, ito ang liwanag, ito ang aura ko, papakita ko sa'yo. Hindi ho ganang ginawa ng Diyos eh. Ang sinabi po niya, I will cause my goodness, yung kabutihan ko, to pass before you. Ano ibig sabihin nito? Moses, when you prayed, show me your glory, I will show you my glory by being good to you. Ipapamalas ko sa iyo ang kabutihan ko. I will proclaim to you my name. Ano ibig sabihin nito? I-reveal ko sa iyo, patuloy kitang kakausapin para ipakilala ang sarili ko sa iyo. That's why in the Old Testament, pinakita ng Diyos, pinakilala niya ang sarili niya sa maraming titles, sa maraming pangalan. He is Jehovah, He is Elohim, He is El Elyon, He is Jehovah Jireh, He is Jehovah Shalom, He is Jehovah Roy, He is Jehovah Rapha. At yung mga pangalan ng Diyos na yon speaks about who He is, His character, His attributes. Patuloy pong nagpapakilala ang Diyos. I will proclaim my name before you. I am the Lord, the great I am. And I will be good to you. Sabi niya, I will be gracious. Magiging mahabagin ako. I will be compassionate to whom I will be gracious. I will show mercy on whom I will show mercy. Yan pala ang glory ng Panginoon. Yan pala ang presence ng Panginoon. Yung maranasan natin ang kabutihan niya. Yung mangusap ang Panginoon para ipakilala ang sarili niya that He is our provider, that He is our healer, that He is our Lord, He is our Savior, He is our Emmanuel, He is the great counselor, He is our everlasting Father, He is the Prince of Peace. Hallelujah! Yan pala ang presence and glory ng Panginoon. At yung tayo po ay kahabagan at pagpalain ng Diyos, yan pala ang presence and glory ng Panginoon na ipapakita niya sa atin. Hallelujah. Despite the great manifestation of God's power, still Moses wanted more. Not the display of power, but an intimate, close relationship with God. Kung titingnan mo yung context nung sinabi niya na show me your glory, ang talagang nasa puso at isip ni Moses, Lord, gusto ko pong mapalapit sa iyo. Gusto kitang makilala ng personal. Gusto kong mamuhay ng malapit sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng malapit na ugnayan sa iyo. And I tell you, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That's in the Old Testament. I-compare po natin nung dumating si Kristo, how the disciples experienced Jesus. Kung parehas sila ng experience. Kung parehas sila ng description ng presensya ng Panginoon. So God is Spirit. Hindi makita ng mga tao, kaya sabi ni Moses, Lord, I want to see you. Show me your glory. Yung prayer na yon ni Moses was answered by God many years later.
nung isinugo po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yung Espiritu na Diyos ay nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And let's read John 1:14. That's John 1:1 yung nirecite ko. And let's read first John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. Now, ano ang katauhan ng word na to? And the Word was God. The Word was God. Okay? At yung word na yun, si Jesus Christ, became flesh. Naging tao po, nagkaroon ng laman. Yung God na Spirit na pinag-uusapan natin kanina, na kinakausap ni Moses in the Old Testament, ngayon in the New Testament, in Christmas Day, the first Christmas, ipinanganak po in flesh, in human flesh, and dwelt among us. He tabernacled us. And yung word na to na dwelt among us is His name, Emmanuel. In Hebrew word, Emmanuel, na ang ibig sabihin po, God with us. Nung ipinanganak po si Jesus Christ, ang isa po sa mga ipinangalan sa Kanya ay Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. God with us. God lived among us. He dwelt among us. And this is how His disciples experience and have seen His glory. Sabi po nila, we have seen His glory. Nakita namin ang kaluwalhatian niya. Na-experience namin ang presensya niya. Glory as of the only Son of the Father, full of grace and truth. Ano ang sabi ni God kanina kay Moses? I will cause my goodness to pass. I will be compassionate. I will be gracious to whom I will be gracious. I will show mercy in whom I will show mercy. Paano na-experience ng mga alagad? Yung presence and glory ni Jesus as the Word, the Son of the living God. He is full of grace and truth. Let's continue reading to verse 16 through 18. For from His fullness we have all received grace upon grace. Habang kinakausap nila, kasalamuhan nila si Jesus Christ, all they can experience is grace upon grace. Blessings upon blessings upon blessing upon blessings. Yun po ang na-experience nila kay Jesus. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. Consistent eh. Wala daw pong nakakita sa Panginoong Diyos. Ang sinong nakakita sa Panginoon? God, the only Son. God the Son, who is at the Father's side, He has made Him known. So magkaiba ang Father at ang Son. And malinaw po yun sa preposition na ginamit dito because sinasabi dito, Jesus, the Son of God, was at the Father's side. So if I am the Father, Jesus is standing at the side. So they are not one and the same. Iba si Father sa Son, Jesus is standing beside the Father. So magkaiba po silang persona. But they are one. Huh? Si Jesus Christ na parito siya, sabi po, He has made Him known. Naparito po si Jesus Christ na ang pakay ay ipakilala at ipakita po kung sino ang Diyos. Kaya po si Jesus Christ is the more personal revelation of God Himself.
Naparito po si Jesus para ipakita po yung side ng Diyos na hindi po natin nakikita, na hindi nauunawaan ng tao. Ang hirap kasi nung sitwasyon na ang Diyos ay Espiritu, kinakausap niya yung mga tao, yung mga propeta niya, pero hindi sila nagkakakitaan. Hindi sila nagkakakitaan. But here, because of Jesus Christ coming into the world in the flesh, because of the testimonies of the eyewitnesses, makikilala natin ang Diyos in a personal way. Amen? Tingnan natin yung mga alagad ni Jesus, specifically si Apostle Paul, in Philippians 3:8. Yung encounter nila kay Jesus Christ, yung everyday experience nila, receiving grace upon grace, ano ang naging effect nito sa buhay nila? Si Apostle Paul, sabi niya, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ." Lahat ng mga success, lahat ng mga achievements ko sa buhay, para sa akin yun ay wala ng halaga. Sabi ni Apostol Pablo, ang pinakamahalaga sa akin ngayon, sabi niya, is the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, is to gain Christ. Sabi niya, lahat yung mga kayamanan, anuman yung mga degree, anuman yung mga achievements na narating ko sa buhay, walang-wala yan kung ikukumpara sa kaluwalhatian at kadakilaan ni Kristo. I consider all of those things garbage. Yun po ang matindi ho yung salitang ginamit ni Apostle Paul. Yung mga achievements niya, parang basura lang. In comparison to the greatness of the presence and glory of Jesus. Sabi niya ngayon, ang gusto ko na lang, makamtan si Kristo. Ang gusto ko na lang, makilala pa si Kristo. Grabe, no? Habang dito sa Pilipinas, ang gusto natin, pumaldo tayo. Pumaldo sa buhay. May mga tao pala na hindi na yon ang gusto. Nung na-realize nila kung ano po ang kahalagahan at kadakilaan ng glory, ng presence ng Lord, hindi po yung mga pera o kayamanan o anumang achievement sa buhay, kundi ang gusto na lang po nila, ang pinaka-ambisyon na lang nila sa buhay ay makilala si Kristo, makamtan si Kristo, magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. So let me go back to my question. Is it possible to be close with God like a friend? Pwede ba? Pwede ba tayong mapalapit sa Diyos na kasing lapit ng isang kaibigan? Brothers and sisters in the Lord, the answer is yes. The answer is yes. Moses was a friend of God. In the same passage na binasa natin in Exodus 33, in verse 11, it says, "Thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend." Ganyan po sila naging close ni Moses. God and Moses became so very close that God speaks to him like a friend. James 2 verse 23, Abraham was a friend of God. Sabi po, in the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. Hindi lang isa, hindi lang si Moses. Before Moses, si Abraham naging friend na ni Lord. He was called a friend of God. Pwede pala. May mga nakaranas pala. Now, let me take you
to the New Testament. Totoo pa rin ba yan sa New Testament sa panahon natin ngayon? Because we are still part of the New Testament, the church age. John 15:15, in the Last Supper. Okay? Sa huling hapunan po, nag-uusap-usap si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ito po yung isa sa pinag-usapan nila at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. John 15:15, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin. I will no longer call you servants. Kasi ang mga alipin, hindi nila alam ang ginagawa. They don't know the business of their master, of their Lord. Listen to this very carefully, brothers and sisters. Pangungusap po ito ng Panginoon. But I have called you friends. Hindi na alipin ang turing ko sa inyo. Kayo ngayon ay mga kaibigan ko. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Lahat ng alam ko, lahat ng narinig ko sa Ama ay sinasabi ko, nire-reveal ko sa inyo ngayon. You are my friend. Sabi po ng Panginoong Jesus. At sa panahon natin ngayon, yan pa rin ang gusto ng Diyos sa atin. Maging malapit sa atin. Maging kaibigan po tayo. In Revelation chapter 3 verse 20, sumulat po si Jesus sa 7 iglesia. Jesus has a message to the 7 churches in Asia Minor or Turkey in the present day. Isa po sa mga simbahan na sinulatan niya, ganito po ang sinabi niya. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. I will come in to him and eat with him and he with me. Wait lang. Itong verse na to, lagi nating ginagamit or maraming mga preacher, maraming mga Kristiyano ginagamit itong verse na to na Revelation 3:20 kapag meron tayong inaakay na bagong kaluluwa sa Panginoon. Di ba sinasabi natin, kapatid, tanggapin mo si Jesus, siya ay kumakatok sa puso mo. Papasukin mo si Jesus sa puso mo. Tanggapin mo siya. Di ba ganun Pero ang context pala nito, sinabi ito ni Jesus sa isang simbahan. Sinabi ni Jesus ito sa mga mananampalataya na. Ano po ang ibig sabihin nito? Pwede pala na nagsisimba tayo, pero hindi tayo malapit sa Panginoon. Pwede pala na naniniwala tayo sa Kanya, nakilala natin siya, pero hindi tayo malapit sa Kanya. Imagine nyo isang simbahan, sinabihan ng Panginoon na kumakatok ako sa pintuan. Grabe namang church ito. Nakita niyo po yung senaryo, yung picture ng church na ito na kinakausap ni Jesus. Mga mananampalataya, simbahan ni Kristo. Pero, nasa labas ng pintuan ng Panginoon, nasa labas ng church si Jesus. Pwede pala yun. Pwede palang mangyari sa atin yun. Nagsisimba tayo, isa tayong Christian church, pero nasa labas si Jesus. Kumakatok siya. It speaks about yung intimacy. They lost their intimacy with the Lord. Pwede palang dumating sa buhay natin yun. Na, ang dami nating alam patungkol sa Panginoon. Ang dami nating verses na alam. Ilang beses tayo nagsisimba. Nagpe-pray, nagbabasa ng Bible. Pero wala yung desire na magkaroon ng intimate, ng close relationship sa Panginoon. Kapatid, nasaan ngayon si Jesus sa buhay mo?
Tayo ba itong klase ng church na ito o mananampalataya? Nakilala natin si Jesus, isa tayong church, pero nasa labas si Jesus. Kumakatok. Gusto niyang pumasok. Hanggang ngayon po ang desire ng Panginoon, bakit siya kumakatok? Ang gusto niya mapalapit sa atin. He is Emmanuel, God with us. Gusto niyang ipamana sa atin ang kanyang presensya, ang kanyang kaluwalhatian. Tayo ang object ng kanyang pagmamahal. Gusto niyang ibuhos ang pagmamahal niya sa atin. Gusto niyang ibuhos ang kanyang kabutihan sa atin. Gusto niyang ipamana sa atin ang kanyang kabaitan, ang kanyang compassion and mercy. Pero nasa labas ng pinto si Jesus, wala sa loob. So brothers and sisters, magiging meaningful ang celebration natin ng Christmas kung maintindihan natin na naparito ang Panginoong Jesus para ipakilala ang Diyos at mapalapit sa atin. Gusto niyo rin ba yun? So sabi ng Panginoon, if anyone hears my voice, open the door. Kapatid, kumakatok po ang Panginoon sa puso natin. And if you're hearing His voice through this message, open your heart to Him. Papasukin natin siya. And let's have a close and intimate relationship with the Lord. Ang ganda po nung scenario, sabi, I will come into Him and eat with Him and He with me. Yung magkasama, yung picture na to na magkasama kayong kumakain ng Panginoon, binabalik ni Lord. Binabalik ni Lord doon sa Last Supper kung saan kausap po niya yung kanyang mga alagad at sinasabi ni Jesus, I no longer call you servants. I am calling you friends. Kapatid, yung sinasabi niya dito na I will eat with Him and He with me. Binabalik niya yung tagpo, pinapaalala niya po sa atin yung Last Supper na sinasabi niya, hindi kayo alipin. Para sa akin, kayo ay mga kaibigan ko. And I want to live with you. I want to live closer with you. Brothers and sisters, shall we respond to this invitation of Jesus, to the knocking of Jesus at the door of our heart? Papasukin po natin siya. Tanggapin po natin siya. At ibalik natin ang malapit na ugnayan. At kung kayo po ay bago pa lang naman nananampalataya, I pray that you will desire to know Jesus more. At maranasan po ninyo ang goodness and kindness and mercy and compassion ni Lord sa inyong buhay. Amen. Praise Him. Let's sing this song. And as we are singing this song, i-desire po natin, lalo pa po nating i-desire, ipag-pray po natin sa umagang ito, na Lord, I want to know you more. Because, dear brothers and sisters, can we show that last part, that last slide? Ito po yung nais kong isipin natin ngayong umaga. You and only you could determine and work out your intimacy with God. Kapatid, kahit anong attend mo ng church, hindi ko ito magagawa para sa inyo. I can only inspire you and motivate you and teach you. But when it comes to your intimacy, your closeness with God, hindi ako ang gagawa nito para sa inyo. This is something individual. This is something personal. Kayo at kayo lamang po ang makagagawa nito. I can only motivate you na kapatid, mamuhay ka ng malapit sa Panginoon. Pero kayo po ang gagawa nito. Kayo po ang magdi-desire nito like Moses, like Abraham, like the disciples. Wala nang question sa Lord eh. Amen. Brothers and sisters, wala nang question sa side ni Lord. Si Lord buong-buo ang loob niya, buong-buong isip niya, gusto niyang mapalapit sa atin. Gustong-gusto niya tayong makasama. Nasa atin na lang po ang kagustuhan. I-reciprocate ba natin? Tutumbasan din ba natin yung desire ni Lord na mapalapit sa atin na tayo din ay gustong mapalapit sa Kanya? Ang sabi po ni James, draw near to God and He will draw near to you.
Lapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let's all stand together. Sing it with us. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. He's our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. You are welcome in my life. You are welcome in my heart. Your glory, God is what our hearts long for. to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, come flood this place. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Come on, church. Let us become more aware. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of His goodness. Let us become more aware of your presence. His presence is here in our midst today. Let us become more aware of His presence. The glory of His goodness. Let us become More aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
Lord, fill us Oh, we with your presence. surrender our lives to you, God. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. We lay down, Lord. Sige po, mga kapatid. Say it to the Lord personally, Lord, I want more of you. I need you, Lord, more of you, Jesus. He is knocking at the door of our hearts today. He wants to live closer with us. He wants to have an intimate relationship with us. Would you open the door of your heart and welcome Him? Welcome Him. Welcome Him. Hallelujah. Yes, Jesus. Say it to the Lord. Lord, I want to know you more. I want to experience more of your presence, your goodness, your mercy, your grace. Hallelujah. Say it to the Lord. We want to know you more. I need you, Lord. I need your presence, God. Saturate my mind. Fill me with your presence. Fill me with your presence. Hallelujah. Fill us with more of you. Hallelujah, hallelujah, Lord, we cannot do anything without you, God. We need you Yes. everywhere. This time is between you and the Lord. This time is between you and the Lord. Lord, we need your presence. Continue to communicate, continue to pray to Him. All I want, Lord, in this life is you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I want more of you, Hallelujah. Nais ng Lord na lalo tayong pagpalain, na lalo niya ipamala sa atin ang kanyang kabutihan. Upang dumating po sa point ng ating life na hindi lang natin i-describe ang Diyos na ang Diyos ay mabuti, He's good all the time. But we can say, God is good to me. He is so good to me. Na meron tayong mga testimony, meron tayong kwento sa mga karanasan natin patungkol po sa kaluwalhatian at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Pag may nagtanong po sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng presence ng Lord? Ano ba ang ibig sabihin ng kaluwalhatian niya? Ang sasabihin natin, God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Come on, church, all over the place. If this is your testimony, if you have experienced the presence of the Lord, sing it to the Lord. He is so good to me. God is so good. He is so
Let's praise the Lord. Let's bless the Lord. Let's worship Him. Hallelujah. For who He is. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your goodness. Hallelujah. Hallelujah. Yes, let's continue to thank the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord. Hallelujah. Father, we bless you. And we appreciate your presence, Lord. Your presence is everything to us. More than worldly wealth, more than money, more than anything else, Lord. Your presence, God, is the most important thing in our life. Knowing you, Jesus, is the best thing that ever happened to us. Yung makilala ka namin, Panginoon, na kami po ay nilapitan mo, Panginoon, at iniligtas mo po kami, Panginoon, is the best thing that happened in our life, Lord. And Lord, sa puntong ito ng buhay namin, katulad po ni Moses and those people that have experienced your glory and presence, we want more. We want more, Lord. We want more. Hindi po yung ano bang mga bagay, Panginoon, ng sanlibutan ito, kundi we want to know you more. Gusto po naming mapalapit sa iyo, Panginoon. Gusto po naming makilala kayo ng mas malalim pa, Panginoon. At mamuhay kami, Lord, ng malapit sa iyo, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na namumuhay, Lord, at tagahari sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming church, sa aming community, Panginoon. Ito ang desire namin, Panginoon. Kung papaanong ito rin ang nais mo, Panginoon, na mamuhay po na kasama namin. Thank you, Lord, for Jesus Christ, our Emmanuel. Pinaranas niyo po sa amin, pinakilala niyo po sa amin ang sight po ninyo na hindi po namin maintindihan na kayo po pala ay napakabuting Diyos. Kayo pala ay friendly na God na nais po na mapalapit sa amin. At mula sa araw na ito, Panginoon, idinadalangin po namin, bawat isa po sa amin, na nais po namin, O Diyos, na makilala pa kayo at mapalapit sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na magkaroon po ng desire, ng hunger, Panginoon, na Lord, lagi pong lumapit at gawin ang kalooban mo, Panginoon. Empower us to do your will as we draw near to you, Lord. Lord, strengthen, establish, and increase our faith, Lord, upang mamuhay po kami na may confidence at pagtitiwala sa iyo every day of our lives. Continue, Lord, to speak to us in every moment, in every season ng aming buhay, Panginoon, guiding us, leading us, O Lord, by your word and by your Spirit. And Lord, we just want to thank you for all the blessings na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin at ibibigay pa at ibubuhos pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Knowing, Lord, that you are with us, walang anumang takot na harapin ang bukas, ang 2026, knowing, Lord, that you are with us and you will never leave us nor forsake us, and that you will provide all our needs according to your riches and glory. And that you, Lord, will take care of us. Ano man ang mangyari sa aming paligid, ano man ang mangyari, Panginoon, sa mundong ito, Lord, hindi mo po kami pababayaan sapagkat sumasa amin ka. Ang presensya mo, Panginoon, ay mamamalagi sa amin. That's why, Lord, this afternoon, we will celebrate your goodness. We will celebrate your presence. We will celebrate the goodness of God in our lives, in our family, and in this church, the Foursquare Church, San Juan City. So the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen.
The Lord bless you all, and I love you with the love of the Lord.